بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Bago lahat tayo muli ay pumuri, dumakila, magluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lang tayo pumupuri at sa Kanya tayo nagbabalik loob. Tayo nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa Kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi pinanganak at di nagkaanak, at sa Kanya ay walang katulad. Tayo din ay sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala sa sangkatauhan na masigit pa sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawang pagpapala ni Allah ay sumakanya, sa Kanyang pamilya, at ganun din sa mga kapanalig at sino man nagsunod sa Kanya hanggang sa huling araw. Next slide po, Stad. Sinabi natin, fa'asanal hadithu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Pagkatapos tunay po na ang mainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang mabuting gabay ay ang gabay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po ang pinakamalalang bagay ng mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po siya na. Noong nakaraang linggo, ating narinig ang patungkol sa unang haligi ng paniniwala. Ito ay walang iba kundi ang paniniwala kay Allah. Unang haligi ng Arkanul Imanu Sitta. Tinalakay din natin ang mga katanungan at issue patungkol dito. Next slide po, Stad. At sinabi natin, at si Allah ay parati ang nakasubaybay sa atin. Alam niya ang ating mga ginagawa, mabuti man ito o masama. Pagkatapos alam natin na ito'y ipapaalam sa atin ni Allah, at gagantipalaan tayo sa mga kabutihan na ating ginawa, at tayo naman ay parurusahan o pananagutin sa mga bagay na ating ginawang masama sa araw ng paghuhukom. Pakibasa po, Ustad. وقال سبحانه وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى. Sinabi ni Allah kataas-taasan na kung ilakas man natin yung ating mga tinig o salita, katunayan na ito ay batid o alam ni Allah ang mga tago at nakukubli. Ito yung bagay na pagpapahiwatig sa atin ni Allah, na kahit tayo ay magbulungan o tayo ay mag-chat, na walang nakakakita, nakakarinig ng ating mga sinasabi at ginagawa, ito ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagsabi, ya'lamu as-sir wa yakfa. Ano man yung tago, ano man yung lingid, ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Ayan. Next slide, Shakira. Medyo mabagal ata yung ating internet. Wala po, Chef, no? Sili lang, mga kapatid, ha? Ayan. Sinabi natin, pakibasa po ako, Ustad. قد قال أكثر المفسرين المراد هو قربة سبحانه بملائكته الموكلين بحفظ أعمال. Sabi natin, tumulan po atang. Yeah. So sinabi natin karamihan kasi sa ating mga mufassiro, na nagpapaliwanag, na nagsabi ng ibig sabihin, ay malapit si Allah sa atin. Ito ay tumutukoy ayon kay Sheikh Al-Barak rahimahullah, isa siya sa mga nagbangkit ng bagay na ito, na ang tinutukoy ni Allah na malapit sa atin ay ang kanyang mga anghel na tagabantay, at tagasulat o yung kiraman katibin, na ginagawa ang kanilang tungkulin para tayo ay bantayan,
At ayon din sa kanila na ito ay nangangahulugan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Next slide po, siya ka na. Ito na yan, Sheikh Al-Barak. Sige po, yan na po yun. Okay, basa po, Ustad? Late chat kayo, Ustad, kasi number 6 na dito sa akin. Apo. Number 6 na itong sa akin. Sige po. So sabi natin, posible ba yun na makita si Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw, no? Kasi ito yung bagay na inaangkin ng mga tao, lalo sa labas ng Islam, di ba? So pakibasa po, Ustad. على الشيخ عبد الرحمن البرك هذا هو مذهب على أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله الله خلقه ومعيته لعباده. Sabi na, ito yung pananaw ni Sheikh Al-Barak na ayon sa kanya na ito ang ating manhaj, no? Yung Ahl Sunnah wal Jamaah, no? Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa ibabaw ng kanyang nilikha at siya ay malapit sa atin sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Kaya ayon sa kanya na hilingin natin kay Allah na nawa ay gabayan tayo, no? Tayong mga Muslim para sa mga bagay na ito. So yung tanong na kung posible ba raw makita si Allah sa mundong ibabaw, no? Pakibasa po ulit. Siya ka na. أباك لعلماء الإسلام العديد من الناس يدعون بأنهم رواع الله وسوارته من الحائط من الكهف من الشجرة وهكذا. Nah. So kasi inaangkin ng mga tao, no, sa ating paligid, no? O kaya marami sa mga tao, sila ay nagsasabi na kanila daw nakita ang Diyos at ito'y nagpakita sa puno, halimbawa ng Sajar, o kaya ito ay lumitaw sa kuweba, o kaya bumakat yung wangi sa haligi ng pader, no? Ito'y imposible, ano? Ayon sa ating mga ulama, no? Na isa tao na makita si Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw na gamit ang kanyang mga mata, no? Ngunit sabi nila, ayon nga sa mga katibayan na banggita, ito'y hindi imposible na mangyari sa kabilang buhay. Okay? Dahil ang pagkakakita sa mukha ni Allah ay ang pinakadakilang gantimpala at kasiyahan na maaaring makantan ng isang alipin sa pagpasok niya sa loob ng paraiso o Jannah. At katunayan na ang mundong ibabaw ay halo-halo, no? May mga hindi naniniwala, may mga kufar, no? May mga mu'min. Tunay na pagkakakita sa mukha ni Allah ay isang espesyal na gantimpala na kanyang itinalaga para sa mga mananampalataya. Kaya ito ay isang hamon sa atin, no, sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo magpunyagi, no, tayo magpursigi para tayo ay makapasok sa paraiso at masilayan at makita ang kanyang mga muka, no? Next slide po, Ustad. Kalipat po yung slide. Palit lang ako. Turn. Ayan po, dali lang. Nag-ano kayo nun? Lalag ba? Ayan. Sabi natin na yung pagtanaw o kaya yung pagkakita, pagsilay sa mata, sa mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya, no? Ang sinabi ng mga scholar dito, pakibasa po siya ka na. Ru'yatullah ta'ala fi dunya yakhlatu ghairul mumkinatu wa dalilu ala dhalik an Musa alayhi assalam wa huwa min afdal ar-rasul. Sabi natin na yung pagkakakita sa mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay imposible, no? Dahil alam natin na maging sa kapanahunan ni Propeta Musa alayhi salam, na ayon nga sa mga scholar, ito sa kabarak na si Sayyidina Musa o si Propeta Musa ay isa sa mga dakilang propeta ni Allah, no? As siya ay kabilang sa mga ulul azm o yung 5 mga pinakamatatag na mensahero. Ngunit alam natin na siya ay hindi pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makita ang kanyang muka. Next slide, post that.
Pakibasa po yung aya. قال الله تعالى قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبال فإن استقر وقانه وسوف تراني ولما تجلى ربه للجبال جعله دكا وقر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Yan. So dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam natin na humiling si Musa alayhi salam na siya ay makita, sabi natin ito ay imposible para sa mga nandito sa mundong ibabaw, no? Next slide po, Ustad. 9 na tayo. 9 slide, no? Opo, na ito, Ustad. Okay. So sabi natin, qala Allah ta'ala, no, na sinabi ni Musa, aking Panginoon, magpakita ka sa akin, sabi niya, no? Sabi ni Allah sa kanya, hindi mo ako makikita, ngunit tumingin ka sa bundok. Kung ito ay manatiling nakatayo, dagka, no, sabi doon ay maari mo akong makita. Ngunit sabi natin ng si Allah subhanahu wa ta'ala, no, ay magpakita doon sa bundok. Ang bundok ay nakita natin na ito ay nadurog, no? At dahil dito nawalan ng malay si Musa alayhi salam. At nang siya ay magising, sinabi niya, Subhanak, no? Luwalhati sa iyo. Sabi doon, nagpatira pa si Musa at siya ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging mangmang niya sa bagay na ito. Next slide po, sir. Pakibasa po, Aisha ka na. كتب إلى الله من هذا سؤال إنه سؤال ما لا يمكن. Yan. So sabi natin na kaya si Musa alayhi salam ay nagtaba, ibig sabihin siya ay nagbalik loob kay Allah, no? Dahil sa paghiling niya ng bagay na alam natin na imposibleng mangyari. Dahil nasaksihan ni Propeta Musa alayhi salam na ang bundok ay naging alikabok, no? Subhanallah. At alam natin ito ay nadurog. Kaya hindi kayang matagalan ng paningin ang pagkakakita kay Allah, no? Kaya ito ay bagay na imposible at hindi maaaring mangyari dito sa ibabaw ng mundo. Next slide, poster. Yung pinasa. Siya na po, mabagal ang aking internet eh. Nalilate yung labas. Yan. Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala, Ud'u rabbakum tadarru'aw wa kufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Yan, no? Sabi niya lang, dumalangin sa inyong Panginoon na may pagpapakumbaba at sekreto. Hindi ibig ni Allah ang mayayabang, no? Kasi ito yung mga bagay na pinaghahambog ng mga tao sa atin, sa paligid, na kung saan sinasabi nila na nakita nila ang Diyos, no? Meron pang iba nagsabi, umakyat daw ng langit, nakausap ko ang Diyos. Ito ay bagay na hindi tinatanggap natin sa aral ng Islam, no? Next slide po. Basa ba, Ustad? فرؤية الله في الدنيا لا يمكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعارج لم يرى ربه وقد سئل هل رأيت ربك؟ Ayan. So, sinabi natin, kaya nagpuputol-putol yung aking ano ba? Ayan. Kaya ang pagkakakita kay Allah sa mundong ibabaw habang tayo ay buhay at umihinga ay hindi maaari, no? Kahit ang propeta sa gabi ng kanyang pagpanhik o pag-akyat sa kalangitan, ito yung tinatawag natin na Isra wal Mi'raj, no? Na sinabi natin na kung saan
ay hindi niya nakita si Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin sa ulat na ito na siya ay tinanong ng kanyang mga kapanalig o mga sahaba radiyallahu anhum. Next slide po siya. Ayan, pakibasa po ang card. وقد سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا وفي لفظ نور أني أراه. So dito, sinabi ni Propeta Muhammad SAW na siya ay tanongin, no, na ayon kay Abu Dar, na mayroong nagtanong sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nakita mo ba ang iyong Panginoon? Ito ay kailan nangyari? Sa Isra wal Ma'raj. Ng papanhikin o paakyatin ni Allah si Propeta Muhammad SAW sa kaitaasan ng ikapatong langit para ipagkaloob ang utos ng pagdarasal o yung salah. Sa kanyang pagbabalik, tinanong siya ng mga sahaba radhiyallahu anhum ayon kay Abu Dar. Siya ay nagtanong, sabi niya, "Hal ra'aita rabbuka?" Nakita mo ba yung Panginoon mo? At sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, "Ra'aitu nur." No? Wala siyang nakita kundi ang liwanag. At sabi nga sa ibang ulat, "Nurun inni ara." No? Katunayan na ang liwanag lamang ang aking nakita. Next slide po. Pakibasa po siya kana. يعني بيني وبينه حجاب قديمة من النور. Ang kahulugan nito ay nga rin kay Ibn Kathir rahimahullah na ang tanging nakita ni Allah ni Propeta Muhammad SAW ng kanyang pagpanhik, no, para kunin ang kautusan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging liwanag, no? At sabi pa ni Ibn Kathir na ito ay tabing o harang ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, para siya ay hindi makita ng kanyang mga nilalang. Next slide po, sir. Yan, pakibasa po muli siya na. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إجابه النور لو كشفه لي أحرقته سبحانة وجهه من أنتهي إليه بصيرا من خلقه. Yan. So sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa kanya ang harang o yung takip na liwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung aalisin o tatanggalin ito ni Allah, ay masusunog ang sino mang maabot, no, ng kanyang paningin, no, mula sa kanyang mga nilikha. Sabihin kung saan man umabot, no, ito ay bagay na masusunog, no, kaya ito ay mayroong hijab kasi ang bagay ng pagkakakita kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinahintulutan o pinayagan dito sa mundong ibabaw. Next slide po, sir. Okay. Okay, basa po, sir. قالوا كشف هذا النور الذي بينه وبين الخلق أن ترك الخلق جميعا. Tarakal khalaq al-jami'. So sabi doon, ayon nga sa ulat, na sabi ng Propeta Muhammad SAW sa mga sahaba, maliwanag paano ko siya makikita, no? Sabihin doon, sa pagitan niya at pagitan ni Allah ay mayroong harang, no? Ito ay liwanag, ayon nga sa hadith as-sahih. Ay sinalaysay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay natatakpan ng liwanag. At ito ay napatunayan sa mga hadith, mismong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang takip ay liwanag. At kung kanya lamang aalisin ang pagitan nito, o sabihin na ilalantad ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kadakilaan sa kanyang nilikha, ay masusunog lahat-lahat sabay-sabay, no? Subhanallah. Kaya ito ay rahma sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Yung hindi pagkakakita sa kanya dito sa dunya, dahil ito ay bagay na hindi niya pinahintulot at tinakda dito sa mundong ibabaw. Dahil kung ito ay mangyayari, masusunog ang lahat-lahat. Next slide po. Saka na. Pakibasa po. Saka na. قال الله تعالى لا تدريكه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Absar. Ayan. Sinabi ni Allah ang katastasan, walang paningin, no? O walang mga mata ang maaaring makakita sa akin. Ngunit ang kanyang paningin ay tanaw ang lahat. No? Kaya mula doon sa ebidensyang nabanggit mula sa Quran at Sunnah
ay hindi maaring makita si Allah na gamit ang ating mga mata, no? At habang buhay pa tayo dito sa mundo, dahil hindi kakayanin ng ating mga panangin. Ito naman yung sabi nga natin kahit sa mga ahlil kitab, no? Maging sa kanilang katuruan. Ito naman ay kanilang sabi ng kaida o pamantayan din nila, no? Dahil ayon sa kanilang angkin, no man can see God and live. No? Kaya ito ay batay na alam natin na maging sa ahlil kitab at sa atin, no, sa Ummatul Muhammad ay batid natin na ang pagkakakita kay Allah ay hindi maaari at hindi pinapahintulutan dito sa mundong ibabaw, dahil ito ay muli espesyal na gantimpala ni Allah para sa mga mananampalatayang makakapasok sa paraiso. No? Next slide po, Ustad. Ayan, pakibasa po tsaka na. Qala Allah Ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallamahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Now, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, na hindi ipinagkaloob, hindi ipinahintulot sa sino mang tao na siya ay makipag-usap kay Allah maliban na lamang na ito ay sa pamamagitan ng inspirasyon o kaya ay sa likod ng tabing min wara'ihim hijab, no? Sabihin, ito ay pagpapatunay lamang na walang maaaring makakita kay Allah kahit ang mga dakila niyang propeta, no? Si Sayyidina Musa alayhi salam, si Ibrahim alayhi salam, no? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umakyat pa sa kaibaba ng pitong langit ngunit hindi nakita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ang sagot sa Quran patungkol sa tanong na ito. Bakit may mga nakausap daw si Allah na mga propeta? Pero dito nililinaw sa atin na hindi sila direktang nakita si Allah. Nakausap nila si Allah pero merong harang o may hijab, no? Sila ay kinausap ni Allah ngunit hindi nila siya nakita. Next slide po, sir. Yeah. So sabi natin na at pagkatapos, bago tayo tumalon o lumipat sa ating bagong paksain, no, sa pangalawang paksa ay nais natin munang talakayin ang mga masail o isyo sa paksaing patungkol sa paniniwala kay Allah. Dahil ito ay mga bagay na pinararating at kadalasan itinatanong sa atin. Kaya bago natin iwanan at talikuran ng paksaing ito ay sagutin natin ang ilang mga masail na siya namang sinagot ng ating mga scholar ng Islam, no, mula sa Ahl Sunnah wal Jamaah, no? Next slide po, Ustad. 20th slide. Ayan, no? Sabi po natin na pakibasa siya na. Fima qala Allah Ta'ala wa kana arshihi 'ala al-ma ilaysa arshihi Allah ila al-an 'ala al-ma. So sabi natin na bakit daw sinabi ni Allah? Ito yung mga tanong, sabi natin, subhanallah, ito ay tanong hindi lang sa ating kapanahunan, maging ang mga bantog, no, na mga scholar o mga sinasabi natin ng mga imam, no, yung tinatawag natin ng mga madhab, no, yung mga imam ng madhab, ay tinanong sa kanila, halimbawa si Imam Malik, rahimahullah, no, tinanong sila patungkol dito, no? At ang katanungan nito, sabi na, bakit daw sinabi ni Allah na ang kanyang trono, ang kanyang arsh, ay nasa ibabaw daw ng tubig, no? Kaya ang tanong ng mga awam o ng karamihang itong mga normal na Muslim na ito ay magpasa hanggang ngayong baraw ay nasa ibabaw pa rin ng tubig ang trono ni Allah. Next slide po, siya ka na. Ayan, pakibasa po. Qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana arshuhu 'ala al-ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala. So ito yung bagay na sinabi natin na kung saan sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagtukoy o pagbanggit sa bagay na ito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhi khalaqa samawati wal ard. So inangkin niya na siya ang lumalang ng kalangitan at kalupaan, no, sa loob ng 6 na araw, 6 ayyam, no? Subhanallah. Sabi natin na ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig upang pagsubukan tayo kung sino sa atin ang may mahusay na gawain. Ito yung pagsubok, no? Subhanallah, kung tayo maniniwala, mananampalataya o hindi
sa mga bagay na binanggit sa atin ni Allah at binalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil isa uli sa kabahagi, no, yung manifestation ng wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yung shahada nyo, no, yung pangalawang bahagi ng shahada, unang haligi, no, sabi natin ng Islam, na tayo'y sumasaksi na walang ibang propeta o sugo na pinadala sa katauhan na masigit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa maana o kahulugan nito, ayon nga kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ay al-tasdiqu bima akbarihi, na paniwalaan natin yung binalita sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung dinala niyang balita. At dito, sabi nga natin, pinatunayan ni Allah na siya mismo nagsabi na ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig, no? Kaya bagay na ito ay pinapaniwalaan natin, no? Tasdiqan, tayo naniniwala ng buo, walang hati, walang taraddud at pagdududa sa bagay na ito. Next slide po, sir. Pakibasa po siya kana. فهذا خبر من الله تعالى عن أرشه سبحانه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن. Na, dito ay binalita sa atin ni Allah ayon nga kay Ibn Kathir rahimahullah, no? Fahada khabar min Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y balita, no? Bagay na revelasyon na binigay ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binalita sa atin ng Quran at pinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Na ang trono ng walang kapintasan at kataas-taasan noong paman ay nasa ibabaw ng tubig bago pa man yung likhain ang kalangitan at kalupaan at anumang bagay na nasa pagitan nito, pihin, no? At sinabi nga na Qatada radhiyallahu anhu, sinabi na Allah o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapagbiyang kataas-taasan, kung paano niya sinimulan ang kanyang paglilikha, no? At sabi nga ng sahabi na ito radhiyallahu anhu, na si Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya lalangin yung langit at lupa, ay nandoon na yung trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay matagpuan natin sa tafsir ni Imam At-Tabari rahimahullah. Next slide po, sir. Ayan. Pakibasa po siya kana. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. Dito inuulat ni Imam Al-Bukhari, no? Rahimahullah, mula sa Sahih, na si Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, no? Na kung sana ang iba daw mga taga-Yemen o mga tao sa trono daw ni Allah na ito'y nasa kaibabawan ng tubig. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, noon si Allah ay walang anumang bagay na kasama bago pa man. Kasi ito ang tanong din ng mga awam sa panahon ng mga salafat o salih. Sabi nila, ano daw ang kapiling o kasama ni Allah bago pa man niya likhain ang langit at lupa, no? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taga-Yemen, dahil ito ay bagay na tinanong din sa kanya, ayon sa kanya sallallahu alaihi wasallam, na si Allah ay walang anumang bagay na kasama bago pa man likhain, no, ang kanyang mga nilikha o yung kalangitan at kalupaan. At noon, sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago likhain ang langit at lupa ay nandoon na ang kanyang trono sa ibabaw ng tubig. Sabi, bago pa man magkaroon ng langit at lupa, no, bulalakaw, bituin, buwan, no, araw, ay nandoon na yung trono ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibabaw ng tubig. Kaya makita natin sa Hadith Al-Qudsi, isa to sa mga bagay na unang nilalang ni Allah yung kanyang trono, no? Next slide po. Ayan. Pakibasa ko siya kana. فالآيات والحديث إنما هما خبر عن بداية الخلق وإن أرشى الله عز وجل كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. Yan, binanwanan pa rito muli ni Ibn Kathir rahimahullah, no? Bilang pagdidiin sa atin na pareho ang bersikulo at mga salaysay o hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumutukoy anya na ang trono ni Allah, ang dakila azza wa jal, ay nasa ibabaw ng tubig bago pa man likhain
ang kalangitan at kalupaan, no? Ito ay hindi sumasalungat. Ay, Ibn Kathir, no? Na noon pa man, ang trono ni Allah ay nandoon na sa tubig. At ayon kay Ibn Kathir, rahimahullah, na ito'y hindi umalis mula noon hanggang ngayon, no? Wa fil madi, lakit al-an, no? Ito ay hindi umalis. Mula noon hanggang ngayon ay nandoon siya sa ibabaw ng trono, no? Subhana wa ta'ala. Next slide po. Siya ka na? Ayan. Kaya po tayo ay pagkakaingat sa bagay na ito kasi marami pong naligaw sa bagay na ito, no? At yung iba ay dahil maaring sa kanilang pagiging makulit ay nagtatanong-tanong kung saan at hindi pinili ang pinagtanungan, ito ay bagay na kung saan ay kinaligaw ng karamihan sa atin. Wayad billah, no? Next, pakibasa mo siya ka na? Sorry. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, ito ay inuulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim, no? Kaya makita natin na sahih ang hadith nito, no? Naanya si Abi Hurairah radhiyallahu anhu, no? Kalugdan naman siya ni Allah, isa sa mga sahaba o panalig ng Propeta Muhammad SAW. Nasabi daw na ito ay nagsabi na narinig niya na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, tunay daw na ang kanang kamay ni Allah ay puno, no? Kasi ito yung bagay na inaangkin ng mga Hudyo na si Allah daw ay barat, nakatikom daw ang kamay. Wayad billah. Sabi ni Propeta Muhammad SAW na ang kanyang kanang kamay ay puno at hindi ito nababawasan ng pagtutustos sa kanyang mga nilikha araw at gabi. Sabi pa ng Rasul SAW, isipin na lamang natin ang anumang bagay na tinustos niya mula ng panahon na lalangin niya ang langit at lupa at anuman nasa pagitan nito ay hindi niya nakakabawas sa anumang kanyang nasa kamay, no? At ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig. At ang isa niya pang kamay ay nagpapangyari ayon sa Rasulullah SAW ng kamatayan, nagtataas at nagbababa ng estado, bumabawi at nagbibigay ng paghahari kung papaano niya naisin tulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran. Next slide po siya. Kibasa po siya ka na. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في رواية إسحاق وأرش على الماء وظاهرة. Sabi ngayon ni Hafid ibn Hajar, no? Sa bagay na ito, inulat din sa atin Ibn Kathir rahimahullah na ayon nga sa ulat ng isa sa mga salaf at susan na si Ishaq bin Rawaya, no? Na ang trono, sabi doon, wal arsya alal ma. Ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa ibabaw daw ng tubig. Na ayon kay Ibn Hajar, na ito ay lantad na kahulugan at hindi na kailangan lituhin pa ng isang Muslim kanyang sarili. Ang dapat lang natin ito ay paniwalaan. Diba? Sabi doon, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ito'y bagay na pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang mananampalataya at hindi, no? O sino ang papasinungalingan ang bagay na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi, no? Na kung saan ang trono ni Allah ay nasa ibabaw ng tubig bago pa man likhain ang kalangitan at kalupaan. At kung pagsamahin ang ulat ayon kay Ibn Hajar na hindi bumaba o hindi umalis, no? O hindi natinag yung trono ni Allah sa ibabaw ng tubig mula noon hanggang ngayon. At ang bagay nito makita natin na inulat mula sa Fath al-Bari. Next slide po siya ka na. Ayan. Basa po, Ustad. قوله تعالى كان في الآية الإخبار عما كان في الماضي قبل خلق السماوات والأرض. Nah. So sabi dito, ang kahulugan, ayo nga, sa mga mufassirun, nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana, no? Al-arsh fil ma, no? Na kung saan, doon pa daw, ay nandoon na yung trono ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Bago pa man lalangin ang mga kalangitan at kalupaan. Nakahulugan nga nito, ayon sa mga mufassirun, no? Na sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa ibang mga salaysay, na ang trono niya ay nasa ibabaw ng tubig. Tunay na ito ay hakiki, no? Sabi nga ni Ibn Hajar, ito ay dahiran, lantad siya. Hindi mo na dapat lituhin yung sarili mo sa bagay nito. Dapat walang paniwalaan at sampalataya ng mga bagay na dinila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito muli, bakit natin binibigyan to ng diin? Dahil marami ang mga naligaw patungkol dito. Hindi lang tayo, no?
nakita natin maging ang mga taga-Yemen ay pumunta pa sa Madina para tanungin ang bagay na ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At natutunan din natin na mayroong mga awam na Muslim sa panahon ni Imam Malik ay nagtungo din sa kanya at patungkol sa bagay na ito ay tinanong din sa kanya. Subhanallah, no? Kaya pagkakaingat ang mga Muslim. Wala tayong ibang gawin dito ayon nga kay Ibn Hajar, paniwalaan, pawadahiran, lantad to, no? Kaya hindi natin dapat pahirapan ang ating mga sarili. Ito ay bagay na ginawang pagsubok ni Allah sa atin. Wala tayong ibang bagay gawin kundi paniwalaan at tanggapin ang bagay na dinala at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito. Next slide po, Sheikhana. Okay? Sabi daw, may nilalang daw si Allah na mismo nagamit yung kanyang kamay, no? Kaya sabi natin, ano-ano ba ang mga ito? Next slide po, start. 29. Ayan. Ang ipat na. Ayan. Pakibasa po, start. عن ابن عمر رضي الله عنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده الأرش والقلم والجنة وآدم. So dito inulat mula kay Ad-Darami, Al-Laqai, Al-Ajuri at iba pa sa kanila, no, rahimahumullah. Na ito ay isnad na sahih na naulat mula kay Ibn Umar. Si Ibn Umar ay anak ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. No, kaliganawa siya ni Allah. Ito yung nagsabi na ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nilalang ni Allah ang apat na bagay. Kasi ito ay masail o issue rin o tanong, no? Kasi may mga awam o sabi natin mga Muslim na nagtatanong na meron daw bang nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala na diretso na gamit yung kanyang kamay. Ito mismong sinagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nilalang ni Allah ang apat na bagay sa pamagitan ng kanyang kamay, no? Ang una, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arsh, ibig sabihin yung trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang al-qalam, yung panulat, no, na inutusan ni Allah to, even though ito ay jamid, walang buhay, inutusan to ni Allah. Sabi nga natin, ayon sa ulat ng hadith at Qudsi, nagtanong yung panulat kay Allah. Sabi niya, kung ano yung kanyang isusulat. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, isulat ang simula hanggang sa huli. Ito yung aklat ni Ibn Kathir na pinamagatan bilang al-badayatu wan nihaya, ang starting to end, no? Na kung saan yung panulat, inutusan ni Allah na magsulat, no? Subhanallah. Ito yung pangalawa niyang nilikha gamit ang kanyang kamay. Pangatlo, yung Jannah. No? Yung Jannah, ito ay bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na gamit yung kanyang mga kamay. Ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat ay si Adam alayhi salam. Pang-apat na nilikha ni Allah na gamit ang kanyang kamay ay si Adam alayhi salam. Pagkatapos, ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ang iba niyang nilikha kundo sa apat na yon ay nagsabi lamang si Allah, faqala lahu kun fayakun. Baga nag-utos lang siya, amar, no? Sabi niya, kayo ay maging at naging liwanag, sabi natin, sabi lang ni Allah na maging at naging. Pero yung apat na bagay na yun na binanggit ni Imam Ad-Darami, na ayon kay Ibn Umar, ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apat ito na mismong si Allah subhanahu wa ta'ala magitan ng kanyang kamay ay nilikha niya. Dito yung trono, yung panulat, yung Jannah at si Adam alayhi salam. Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya ka na. قال إمام الدرامي رحمه الله ووالي خلق آدم بيده مسيسا لم يخلقه داره بيده غيره. Sabi dito ni Imam Ad-Darami muli, no? Bilang karagdagan sa pagsasabi niya tungkol sa hadith na iyon, inulat kay Ibn Umar radhiyallahu anhu na ayon sa kanyang komentaryo na si Allah ay nilalang si Adam alayhi salam sa pamagitan ng kanyang mga kamay ng diretso, masisa, no? Sabi natin, hindi siya lumalang ng ibang may buhay sa kanyang kamay maliban dito. Ibig sabihin, ang anghel hindi yan nilalang na gamit ang kanyang kamay. Ang jinn, hindi niya nilalang na gamit ang kanyang kamay. Ang mga hayop, hindi niya nilalang gamit ang kanyang. Maliban lang sa isang may buhay, si Adam, alayhisalam, ang ninuno ng mga tao. No, ito ay bagay na pagbanggit, ayon kay Imam Ad-Darami, bilang pag-angat at pagpaparangal sa lahing tao. No, at ang ating ninuno, si Adam alayhisalam, ay mismong nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na gamit ang kanyang mga kamay. Next slide po, siya ka na. Ayan. Pakibasa po, siya ka na. Meron pa ba?
أحد التابعين أنه قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاثة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة بيده. Nah, dito naman sinabi naman sa ibang ulat o ibang sanad ni Imam Ad-Darimi rahimahullah na ayon sa kanya na sa ibang mga rawi o mga salaysay ay nabanggit din, no, tulad na halimbawa sa isnad ni Maysara Abi Salih na pinalayang alipin ng Kinda, no, na kabilang sa mga tabiin. Na kanyang sinabi na tunay daw ayon sa ulat na nakuha sa kanila na si Allah ay hindi daw humawak ng ibang bagay mula sa kanyang nilalang maliban sa una. Sinabi daw, no, si Adam alayhi salam. No, na ito ay nilalang niya na gamit ang kanyang mga kamay. At ganun din, ayon din sa ulat na ito na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo daw ang sumulat ng Taurah, yung bagay na revelasyon na binigay kay Musa o yung tabletas, no? Ito'y sinulatan ni Allah at pinagkaloob kay Propeta Musa alayhi salam. Pangatlo, yung bilanggit dito ni Imam Ad-Darimi sa ibang rawi na si Allah daw mismo subhanahu wa ta'ala ang naglagay, o sabihin natin na maaring for layman's word na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpatubo o nagtanim ng mga halamanan sa Jannah. Yung Jannah, kaya sa tinawag na Jannah, kasi ito'y napapadigiran o natatakpan ng mga puno. No? Subhanallah. Next slide po, Shakana. Yeah. Meron pa po ba dyan? Meron pa sa inyo? Wala na po. Okay. Wala na po. Dito, inshallah, ito yung ating huli, no? Tayo mag-open sa question answer. Sabi daw, pakala muhaqqiqin الشيخ المنصور السماري في المقدمة فقد راوي عن غيره من تابعين مثل الحكيم بن جابر ومحمد بن قاعب القرطبي بإسناده الصحيح. Na ayon pa kay Sheikh Al-Mansur, no, na ang bagay na binanggit natin at nasabi natin ay ayon sa kanya ay naiulit din sa ibang mga tabi'in at ibang mga muhaqqiqin. Tulad halimbawa daw ni Al-Hakim ibn Jabir at si Muhammad bin Qab al-Qurdi at iba pa sa kanila na nag-uulat ng mga isnad na sahih. Kaya ang bagay na ito ay, sabi natin, mapapanaligan, no, masasandalan na bagay na ulat na binanggit patungkol sa bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na gamit ang kanyang mga kamay. So inshallah, puputulin natin dito, inshallah, at tayo mag-open sa question and answer. Tawagin natin si Press, no, para i-initiate yung ating mga katanungan, inshallah. Pasensya na kayo at mahina yung ating internet, paputol-putol. Alhamdulillah. Alhamdulillah sa lahat ng pagkakataon. Barakallahu fiik ya ustad. Barakallahu fiikum, aking mga buting ustads. Alhamdulillah. Inshallah mga kapatid, kung meron po tayong mga katanungan, mag-raise hands lamang. Ito na po tayong mag-open para itanong ang nais natin sa buting ustad. Na. Sino magtanaw? Ayan, alhamdulillah. Sige po. Si Brother Raymond? Ustad, tanong ko lang. Haram po ba ang tumanggap ng mga ayuda sa mga galing po sa mga non-Muslim? Okay. So, hindi to related sa ating paksa, no? So, may kinalaman sa fiqh al-ibadah. So, alhamdulillah, alam natin na natalamak ang bagay na nakawan sa ating gobyerno, no? I hope sana meron tayong oras, pero naghahabol ako sa kabilang leksyon. Alam natin ang ating administrasyon ngayon ay palasakan nakawan, no? Alhamdulillah, dahil sa pagbili ng boto at pagbibigay ng kung ano-ano na panapal, no, sa mga tao para sila ay ihalal sa kanilang posisyon. Ito ang bagay na isa rin sa pinagtatalunan, no, sa ating lipunan, lalo tayo ay nasa sitwasyon na tayo ay wala sa Islamic country, no, kasi meron tayong mga natatanggap na AKAP, DSWD, no, halimbawa sabihin natin kung ano man yung ayuda na yun na ating tinatanggap. So ayon sa mga ibang nagpapaliwanag, lalo dito sa amin sa BARM, no, kasi wala naman to diyan sa Luzon, no, dito lang sa atin meron ng mga group ng ulama na nag-uusap patungkol dito, alhamdulillah, at nandito tayo sa BARM, sa kapulungan ng mga Muslim. So sabi na ayon sa kanila, kung walang dayaan na nangyari at palusot o padrino na nangyari para mapabilang kayo doon sa listahan na bibigyan ng ayuda, ayon sa kanila ito ay
walang kaso kung tanggapin. Ngunit kung batid mo sa sarili mo na kaya ka nalista, kaya ka nabilang doon at napila doon sa ayuda, dahil ikay gumamit ng padulas at padrino, ang bagay na ito ay hindi pinapayagan sa atin dahil alam natin na kung sino ang magraswa palay sa minna, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. No? Sino man yung maglagay, magpadulas ay hindi kabilang sa amin. Ibig sabihin, hindi tayo kabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaking bagay ang usapin na ito na tinatalakay ng ating mga ulama dito sa BARM, no? Sa dito si Sheikh Dr. si Abdul Abtahi, no? Hafidahullah, at ang iba pang mga musyayak natin na pinag-usapan ng bagay na ito. Dahil tayo ay nasa sitwasyon at lugar na kabasaan na hindi tayo Islamic country at meron tayong mga pamamaraan at mga batas na nakaayon tayo doon sa o nakasandal tayo doon sa democratic na pambabatas. So, dahil ba sabihin natin ang hatol na kamatayan, di ba? Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sa Kongreso at Senado, pabalik-balik ng batas na. Pero alam natin sa atin, sa Islam, na kung sino man ang kumitil ng sinasadya ay dapat din hatulan siya ng kamatayan. Pero nandito tayo sa democratic country, hindi natin siya may apply. No? Kaya ito yung mga bagay na nagjujuhud o nagsisikap ang ating mga ulama pag-usapan ng bagay na ito. At ito yung pag-usapan din sa grupo nila patungkol doon sa mga bagay na ito na yung akap, takip o kung ano man yung nanggaling sa DSW. Hanggat walang dayaan na nangyari patungkol doon sa pagpapabilang ng iyong pangalan, ayon sa kanila ay walang kaso kung kunin ito. Wallahu ta'ala a'lam. Zaklak yan. I hope nasagot natin tanong. Awa, press? Barakallahu fik ya Ustad. Question, kapatid, kung meron po concern. Alhamdulillah. Sige po. Inshallah, Ustad, kung wala na pong magtatanong, pwede na pong isara ninyo ang ating klase ng Arkanul Iman. May kasunod pa po tayo. Opo. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sa paglalagot po ng ating pag-aaral ay lagi tayong dumadalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating pag-aaral at bilang niya ito sa ating mabubuting gawa. At tumay gawin rin niya itong madali, magaan at maging kapakipinabang sa atin at pagsasabuhay sa lahat ng ating natutunan. At ibilang niya nawa tayo sa kanyang mga alipin na laging nagpapasalamat sa kanya, humihingi ng tulong at nagbabalik loob sa kanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik.